Alam niyo mga kaibigan, nakakalungkot isipin na kung saan meron tayong mga nahalal o naiboto na mga senador na kung saan merong senador dyan na wala pa namang opisyal na inilalabas na warrant of arrest, pero dahil dati siyang PNP chief, dating alagad ng batas, hindi maiiwasan na meron siyang natatanggap na intelligence report sa mga dati niyang kabaro. Now, meron tayong nakikita na isang senador na hindi natin mawari kung saan ba ang kanyang katapatan, ang kanyang pagsiservisyo ba ay para sa taong bayan, para ba sa mga mangingilang politiko na kung saan majority ng bumoto sa kanya ay taong bayan, na kung saan na dapat niya na paglingkuran pero tila naliligaw na landas itong si Senator Robin Padilla. Bakit po kamo? Tama bang sabihan niya na ang i-advise niya sa isang kapwa niya senador na magtago na muna? Para bang datingan dito pag nakagawa ka ng crime at ikay pinaghahanap ng batas, magtago ka at wag mong harapin. Ganun na ata ang dating. Pero ang pangit tignan mga kababayan, yung mga galaw ng ating senador na si Robin Padilla. Reaksyon sa pahayag ni Senator Robin Padilla. Ang kamakailang pahayag ni Senator Robin Padilla na nagpapayo kay Senator Ronald Bato de la Rosa na magtago na lamang upang maiwasan ang pag-aresto ng International Criminal Court ICC ay nagbubukas ng isang malalim na diskurso tungkol sa soberenya, hustisya at konsepto ng pananagutan sa ilalim ng batas. Bagamat pilit na binibigyan ng kulay na makabayan ang naturang hakbang, hindi may tatanggi na ito ay tila pag-iwas sa isang mas malaking obligasyon sa sangkatauhan. Ang banta ng pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa ay hindi bunga ng simpleng pamumulitika ng mga dayuhan. Ito ay nag-ugat sa libu-libong buhay na nawala sa ilalim ng madugong kampanya laban sa illegal na droga. Ang mga aligasyon ng extrajudicial killing at crimes against humanity ay seryosong usapin na nangangailangan ng kaukulang proseso. Kung naniniwala ang mga nasasangkot sa malinis ang kanilang konsensya, ang nararapat na hakbang ay harapin ang mga ebidensya sa halip na magtago sa likod ng retorikang nasyonalismo. Hindi natin maaaring kalimutan na noong panahon ng Administrasyon Duterte, naging mabilis ang pagpapakulong sa mga kritiko at hindi kakampi ng pamahalaan. Maraming individual ang nakaranas ng paghihirap at detensyon sa kabila ng kawalan ng malinaw na desisyon mula sa korte o matibay na ebidensya. Ngayon, ang mga dating nasa kapangyarihan ang nahaharap sa pagkisiyasat, tila nag-iba ang definition nila. Ang hustisya, ang kasabihan, what goes around, that comes around, ay tila naglalarawan sa kasalukuyang sitwasyon ng sistema. Ginamit noon upang gipitin ang mga kalaban ay ang mga siyaring sistema kinakatakutan nila ngayon. Ang panawagan ni Sen. Padilla na kumprontahin ang mga dayuhan ay otoridad ay isang kapanganib na semento na maaaring magdulot ng kaguluhan sa halip na solusyon. Karapatan ng soberanya, ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa pagtatanggol sa mga kaalyado, kundi sa pagtiyak na ang katarungan ay mananaig para sa lahat, lalo na para sa mga biktima ng karahasan. Ang pag-iwas sa proseso ng ICC ay hindi pagpapakita ng tapang, kundi isang indikasyon ng takot sa katotohanan. Deserve ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo na malaman ang buong katotohanan sa likod ng nagdaang polisiya upang matiyak na hindi mabubuling makalimutan ang anumang uri ng pang-aabuso sa karapatang pantao.